So ngayon mga kababayan, ito, punta naman po tayo dito po sa nakita po nating balita galing po sa Voice of Reality PH. Ayan po yung source natin ha. O sabi daw dito mga kababayan, yan, Bongo, itinanggi na sa kanya ang suot na jacket na may tatak na West Philippine Sea. So sabi dito, nakikiisa pa rin umano siya kay Marcoleta sa paniniwalang walang West Philippine Sea mga kababayan. Viral ngayon ng online o sa online ang isang resurface photo ni Senator Bongo mula sa FIBA World Cup 2023 kung saan makikitang suot ang isang t-shirt na may nakalagay na West Philippine Sea. Sa isang panayam noong Setyembre 3, 2023 daw mga kababayan, aminado daw po etong si Senator etong si Senator Bongo na inabot lamang daw po sa kanya ang nasabing damit. Ngunit nakikiisa siya sa protesta laban daw po sa inilabas ng China ng kanilang 2023 standard map na pinapakita ang 10 dash line. Sabi pa dito, samantala, isa si Bongo sa siyam na mambabatas na hindi daw po pumirma sa Resolution number 256 para kundinahin ang mga pahayag ng Chinese Embassy in Manila laban daw po sa halal na opisyal ng bansa. So ibig sabihin, kung mapapansin po ninyo yung kumakalat na picture na nakasuot siya ng West Philippine Sea t-shirt at saka yung jacket, ang sabi po niya yan daw po ay ipinahiram lamang sa kanya. So sa madalit salita mga kababayan, yung pagsusuot ni Senator Bongo ng ganyang jacket na may tatak na West Philippine Sea, isang malaking kaplastikan po yan. 'Di ba? Isang malaking kaplastikan na ipinaglalaban niya kuno o ipinagtatanggol niya kuno ang Pilipinas, pero kalaunan mga kababayan bumibigay din pala kapag ang pinag-uusapan ay issue na po ng West Philippine Sea na ang kalaban ay China. Mga kababayan, ano po? So ngayon, hindi na rin nakakapagtaka kung bakit masama ang loob ni Tito Sen at kung bakit siya nasasaktan sa posisyon ng ilang senador sa issue po ng West Philippine Sea. So ngayon, ito, pakinggan po natin. Sir, kayo po ba nasasaktan kayo for the institution na may mga kasamahan kayong ganun ng bansang mga kinakampihan yung ibang bansa kaysa sa kapwa nila Pilipino? Huwag nating sabihin kinakampihan ibang bansa. Hindi kinakampihan ng Pilipinas, nasasaktan ako. Pag hindi ang isang Pilipino hindi kumakampi sa Pilipinas, di ba? Siyempre, nasasaktan ako. Kailangan, kung ano yung mabuti para sa bansa, doon tayo. Kung pwede nga makalamang eh. Di ba? Sa negosyo, ganyan eh. Pagka ang feeling mo, naagrabyado ka, tabla lang yun. Pag ang feeling mo, nakakalamang ka, ay masamang ugali yun. Di ba? Anyway, I don't know. Basta bahala na sir magdepensa sa sarili nila. Bahala na sila sir pumalag at magdepensa, magpaliwanag. Oo, lalo na kung hindi naman totoo eh. Di ba? Magpaliwanag. Espiable ko lang. Hindi naman porke hindi pumirma sa isang resolusyon eh hindi na siya sang-ayon doon. Wala pa naman ng boto sa floor eh. Kung pagdating sa floor, bumoto ng yes. Oh. Di ba? Hindi natin masabi yun. Hindi lang porke pumirma. Remember, nung araw, merong ganyan merong resolution sa EJK na hindi kami nakapirma. Iba sa amin, hindi nakapirma. Oh. Pero kung bobotohan yung resolution, boboto ko in favor eh. Di ba? Pero hindi ako nakapirma doon sa resolution. So, hindi rin yan. Hindi yan. Hindi 100% yan nakasulat na kung ano man yan. Alam nyo sana yung siyam na senador na hindi po pumirma, ito mga sinasabi ng mga senador, mga kababayan, sana magulos dili sila. Lalo na at nasa bansang Pilipinas po sila. Dito sila iniluklok bilang senador ng mga Pilipino. Pinagkatiwalaan sila ng milyon-milyong Pilipino para po maglingkod sa bansang Pilipinas. Pero ang problema kasi, kapag ang pinag-uusapan ay issue po ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea, tila tumitiklop yung ibang mga senador. So hindi po magandang halimbawa at
Hindi po magandang tawag dito, hindi magandang pangitain yan para sa mga kababayang Pilipino po natin. Lalo na at ganyan ang pinaggagawa niyang mga senador na yan. Si Robin Padilla nga eh. Diba lantara na sinasabi na wala siyang pakialam kahit tawagin siya na pro-China. So ibig sabihin, makikita at matitingnan ninyo kay Robin Padilla na talagang yun na ang kanyang dinidepensahan, hindi po ang Republika ng Pilipinas. Kaya nga yung mga nagsasabi na para sa bayan, mga nagsasabi na mahal nila ang Pilipinas, kaplastikan yan. Diba kung talagang mahal ninyo ang Pilipinas, bakit di nyo kayang kondenahin ang ginagawa ng China? Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, pagka ang pinag-uusapan natin, yung mga pro-China na yan, yung sinabonggo na yan, talagang hindi ko maiwasan na wag isipin yung yung lumabas na balita about po doon sa Siomai. Diba? About doon sa Siomai King na naging flood control king. Na kung saan mga kababayan, talagang biglaan yung pagyaman from 31,000, mahigit na puhunan, naging 120 billion pesos ang perang nakuha or ang mga proyekto o halaga ng mga proyekto na nakubra sa gobyerno. Diba from Siomai, nag-switch to contractor at tumiba-tiba sa mga proyekto nung panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ngayon, pakinggan po natin itong nakita po nating balita na kung saan, sabi po dito mga kababayan, basahin muna natin hindi na nga napakinabangan, nakaperwisyo pa daw yung mga proyekto nito daw pong mga ito. Yan daw ang estado ng ilang proyekto sa Bulacan na itinayo ng One Frame Construction, ang kumpanya ng kamag-anak ng isang Siomai King na founders mga kababayan, na di umano ay bata daw po ni Bongo. Pero kung mapapansin po ninyo mga kababayan, mahal na mahal po ni Duterte at ni Hanelit Abansenya, ito pong si Soh. Mga kababayan, etong si Jonathan Soh. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit. Sabi pa dito, una na silang napuna ng Anti-Money Laundering Council dahil sa lobo ng yaman mula daw po ng mga kontrata sa mga proyekto daw po ng gobyerno. Narito ang exclusive report ng bilyonaryo. Pakinggan po natin. Hindi na nga napakinabangan, nakaperwisyo pa. Yan daw ang estado ng ilang proyekto sa Bulacan na itinayo ng One Frame Construction, ang kumpanya ng kamag-anak ng isa sa hindi na nga Wait lang. Ito, tuloy na natin. napakinabangan, nakaperwisyo pa. Yan daw ang estado ng ilang proyekto sa Bulacan na itinayo ng One Frame Construction, ang kumpanya ng kamag-anak ng isa sa Siomai King founders. Una na silang napuna ng Anti-Money Laundering Council dahil sa paglobo ng yaman mula ng mangontrata sa gobyerno. Naritong exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Mayroon ng immediate freeze order ang Anti-Money Laundering Council. Ipinapipraise yung asset mga kababayan, ito pong sina Jonathan Soh at yung kanyang kapinsan mga kababayan na allegedly ay may-ari po nitong One Frame, na kung saan nagsimula sila sa negosyo ng pagtitinda ng siomai na ang puhunan ay 31,000 mahigit hanggang sa isinwap nila yung kanilang negosyo to pangungontrata. Mga kababayan, na kumita naman ng limpak-limpak na pera at biglaan yung pagyaman. O AMLAC para sa 379 bank accounts ni na Siomai King founders Jonathan Soh at Carlito Macadangdang, pati ng kamag-anak ni Soh na si Gian Payawal Galang. Kasama sa 379 accounts ang mga nakapangalan sa Top Notch Catalyst Builders, One Frame Construction, JC Premier International at Black Hard Hat. Ang business partners na si Soh at Macadangdang ang nagtayo ng JC Premier International at Black Hard Hat na kalaunay na ilipat kay Gian Galang na siya namang nagtayo ng One Frame Construction. Sa dokumentong nakuha ng Billionario.com, 3 sa 15 projects ng One Frame sa Bulacan ay ghost flood control structures na sa investigasyon ng AMLAC ay credited sa bank account ng One Frame. Ayon sa AMLAC, tila may pattern silang naobserbahan. Bayad sa magkakahiwalay na tranches ang 3 proyektong may kabuuang halaga na 299.9 billion pesos. Tandaan niyo yung pangalan ni Jonathan Soh mga kababayan tandaan niyo yung pangalan ni Jonathan Soh. Pagkatapos ma-release ng pera, agad itong ikino-convert to manager's checks sa kanilang bank account. Either on the same or the next banking day, idine-deposit daw ang pera sa isa pang account sa iba namang bangko.
Pinuntahan ng aming team ang unang proyekto sa listahan at kwento ng mga residente, hindi na natutuyo ang tubig sa tagiliran ng mga bahayan nila. Ang Grabe, tubig no? maitim na at may mga basu-basurang lumulutang. Si Tatay Jerry de Guzman, 68 years old, dito na namuti ang buhok sa Purok 6 kaya nasaksihan niya raw kung paano unti-unting pinasok ng tubig ang kanilang lugar nitong mga nakaraang taon. May nakita po ba kayong ginawang flood control project noong 2024, 2025? Wala pa. Ang pagkakaalam ko niyan, hinukay lang to. Hinukay lang tong ilog na ito, ng bako, yun lang. Kumbaga, nilinis lang mga kababayan, pinalalim lang, tapos yun na yun. Hanggang bewang pag may bagyo, hanggang binti naman on a normal day. Ganito raw ang sitwasyon sa parting ito ng Bulacan buong taon. Ang Grabe, kalsadang no? ito sa likod namin ni Tatay Jerry, lubog pag malakas ang ulan, kaya bangka ang ginagamit ng mga residente para makatawid. Ang tubigan namang ito sa tabi ng kalsada, dati palang palayan, pero ngayon hindi na masakahan. Ito, ngayon lang natutuyo pag ganito mga patagaraw, mga January to May. Pag May na, puro tubig na naman ho yan. Dating mangingisda si Tatay Jerry, pero dahil wala nang masyado mapangisdaan sa lugar, nagpasya siyang maging construction worker. Maraming kabuhayan daw ang nawala simula ng pasukin ng tubig na Bukawi River ang pilapil na ito. Hindi pa raw kasi tapos ang dike na magkokonekta umano sa Bukawi at Balagtas, kaya patuloy ang pagpasok ng tubig sa purok na ito. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Okay, kita nyo kung gaano katindi. Sa 15 na proyekto dyan po sa Bulacan, ito pong construction firm nitong sina Jonathan So, mga kababayan, 3 daw po yung Ghost Project. Diba? Tapos ito daw pong si Jonathan So ay hinihinala na allegedly malapit dito po kay Senator Bongo. Pero hindi lang pala kay Senator Bongo malapit ito. Kung hindi maging kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Miss Hanelit Abansenya. Bakit po natin nasabi? Kasi biruin nyo, nung mga panahon mga kababayan, eto yan. Diba? Binabati pala ng happy birthday ni Hanelit Abansenya mga kababayan at saka ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, eto pong si Jonathan So. Eto. Hi, Jonathan. Happy birthday. Nag-greet ko na. Nag-greet mo na. Idol ko yan eh. Mayaman na yan. Hindi na tayo kilala. Hi, Jonathan. Happy birthday. Ano yung sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ay, nabati ko na yan. Mayaman na yan eh. Idol ko yan. Mayaman na yan eh. Kaya hindi na nakakakilala. Tapos ito pa, baka sabihin ng iba, marami naman Jonathan eh. Marami namang Jo. So ngayon, ito, basahin muna natin itong post mga kababayan sa trends ni Josu Guetan. Guetan. Yan yung post niya. Sabi niya dito, Show My King at JC Premier CEO Jonathan So na nakaharap ngayon sa AMLA case at flood control scandal, matalik din palang kaibigan ni dating President Rodrigo Duterte at ni partner ni PRRD na si Hanelit Abansenya. Batay sa impormasyon kada birthday ni Jonathan, so tuwing June 1, nagbi-video message si PRRD at ito daw pong si Hanelit Abansenya dito daw po kay Jonathan So. So ngayon ito pa yung isang yan Hanelit. Ibigan ko at Hanelit. At walang iba si Jonathan So. Jonathan So. Binabati namin siyang happy birthday. At sana mabuhay ka pa hanggang 500 years old para yumaman ka ng yumaman. Happy birthday, friend. All the best. Happy birthday, mabuhay. Ayan Di ba mga kababayan? Galit na galit sila kay First Lady noon, kay Ethel nung binate. Etong si Sir Mel Robles, mga kababayan. Pero ngayon, ano yung sabi ni Duterte? Sana humaba pa yung buhay mo, Jonathan So, para yumaman ka pa ng yumaman. Yan Di ba mga kababayan?
Matalik na kaibigan ni Digong yan. Nung panahon na sila po nasa kapangyarihan. Yan, no? Kaya pala ganun yung katindi, no? From siomai to contractor, biglang nakakontrata na maraming proyekto sa gobyerno. Yun pala, mabigat pala yung backer. Diba? Mabigat pala mga kababayan yung backer. Pag mabigat yung backer, syempre madaling makapasok kahit pagaling ka sa pagtitinda ng toyo, gumawa ka ng sarili mong construction firm, kahit hindi ka pa kumpleto or wala pang license yung mo, o may pagpalagay natin, o kahit maliit pa yung construction firm mo, madali ka makakakuha ng proyekto sa gobyerno basta dumikit ka lang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga alipores niya. Kaya pala ganun na lamang katindi yung pagyaman ni Jonathan Sow. Diba? Kasi malapit pala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Miss Hanelit Abansenya. At kada June 1, gumagawa daw ng video greetings etong si Digong para batiin lang eto pong si Jonathan Sow. So ganun po pala katindi mga kababayan. Grabe no? Talagang kasi kung makikita nyo nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, talagang tumibatiba sa proyekto. Ito pong sina Jonathan Sow ito. At yumaman na matindi. Ngayon sa panahon ni PBBM, o di nabubulgar sila, nabubuking sila mga kababayan. So sa madalit salita, etong siomai king na ito mga kababayan, hindi po yumaman dahil sa siomai. Ito po ay yumaman dahil sa pagiging flood control king. Yan po yung katotohanan po dyan. So anyway, kayo mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa topic po na yan? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po sa usapin po na yan.